Hello! Welcome back to my channel, The Hustlers TV. Sa mga bago pa lang po sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Ang video ko pong ito ay tungkol po sa pagpipinta ng flat black o acrylic flat black sa rear bracket top box carrier, yung bakal na nasa likuran ng motor. Yan. Mamaya makikita niya yan habang binubugahan ko. Sa video ito, hindi niyo na makikita ang preparasyon bago ko ito pintahan. So, sundan niyo lang po itong mga sasabihin ko sa inyo. Bago nating isprayan ng primer ang ating pipintahan, kailangan linisin muna po nating mabuti, lihain muna ng 120, at kung pipintahan nyo ay original paint pa, huwag nyong babakbakin. Lihain nyo na ng 120, pagaspangin nyo lamang. At kung may mga tama na, habulin na lang hanggang sa mapantay. At kung hindi makakaya, pag buga ng primer, pwede siyang masilyahan. Mas matibay kasi ang original paint. Yan. Then pagka naliha na ng gusto, lahat ay napadaan ng liha, sabunin ito ng Joy Dishwashing. Pagkasabon mabuti, banlawang mabuti, patuyuin. Then, applyan na ito ng epoxy primer o spray peeler surfacer. Parehas maganda yan, primer na yan. Mas nauna nga lang ang epoxy primer. Yan. Ang pagtitimpla ng epoxy primer ay meron niyang catalyst na tinatawag. Kung sa liter ang pag-uusapan o sa quart, 3:1. Ibig sabihin 3:1, 3 quart yung epoxy paint at 1 quart yung catalyst. Ganon din sa spray peeler. Wala siyang pinakaiba. Then, ang thinner, depende sa inyo kung ang buga ng hangin nyo ay malakas, pwede nyo ng 1:1 ang pintura at thinner. Or 1 litro ang epoxy primer na nahaluan na ng catalyst at 1 litro din ang acrylic thinner. Yan. Or pwedeng 1.5 kung malapot ang buga. Basta nasa tansyan nyo na ang thinner. Depende kasi minsan sa spray ganyan, sa PSI ng hangin ng inyong compressor. Then, applyan nyo muna ng paambon. Huwag nyo muna isolid ang pag-spray. Then, pagka naambunan nyo na, patuyuin nyo, spray nyo ng solid na primer epoxy. Siguro mga 2 patong, okay na yon. Basta bago nyo isprayan ng flat black, lihain nyo muna ng pantay. At wala siyang maligas-gas. Pag napantayin nyo na siya, saka nyo siya applyan ng acrylic flat black. Paano ang pag-spray ng acrylic flat black? Acrylic flat black ay kailangan ay malagnaw. Kasi ang acrylic, pag ibilugan mo yan, ay nagpaparang sapot yan o bulak pagka malapot. Ang ratio niya, pag ako nagtitimpla, i-was 1:2. Kung hindi pa rin maganda dahil sa control ng hangin, ng air compressor o ng buga ng spray gun, lagnawan nyo pa. Then sa unang buga rin ng acrylic flat black, kailangan paambon lang din muna siya. At huwag nyong pipigain maigi yung trigger ng spray gun dahil hindi may iwasan na may sumamang tubig kahit na may water separator pa ang ating compressor o spray gun. Ito yung water separator. Eri siya ang water separator. Bukod pa dito, meron pa rin ako sa aking compressor. Ayan, kung nakikita niyo yung compressor, meron pa rin ako dito. Ayun, meron pa rin siya. So, nakakalusot pa rin ang tubig. Kaya, ang ano lang natin sa spray gun ay control.
kung ito po yung ating spray gun, ayan, itong spray gun ko isa, may water separator pa. Kasi pang top coat to eh. Gusto ko sala-sala talaga yung tubig. Minsan may nakakalusot pa rin tubig. Kaya iwasan natin na ito yung pinaka-trigger niyan ay isagad ang piga. Alalayan nyo lang, basta kita nyo maganda na yung buga, ay huwag nyo nang ibaon maigi. Kasi pag ibinaon nyo maigi, kahit papaano, may tubig pa rin na nakakalusot. So, yun yung nagkakos ng parang butas-butas ang pintura. Yan. So, ganun din ang pagbubuga. Paambon lang muna sa umpisa. Then, pagkatuyo, bugahanan ng solid. Then, lihain ng mas pino na sa 120. Maring 240 o 400. Hanggang sa pumantay, kuminis. Ang medyo kakapalain yung portion ng buga ay yung mga edge niya o yung mga kanto. Dahil yon ang madaling mapudpod. At yung kung may mga tama naman, huwag nyo habulin sa pintura. Pwede nyo, huwag na kayong gumamit ng masilya na spot putty. Ang gamitin nyo na yung polytop, basta yung may hardener na masilya. Alam sa paint center yan. Or Glasurit body peeler. May hardener siya kasi maganda ang tuyo niya. Hindi siya dumadapa compare sa mga ordinaryong putty lamang o acrylic putty. So pagka nabugahan na yan, pilitin nyo na makinis na. Ayan. So yun na. Makikita nyo na yung ganda ng pagka-flat black. Basta huwag nyo lalaputan ng timpla para hindi magkaroon ng balatsuwa. At yung sa huling hagod, kailangan solid na solid ang buga, walang duktungan, mabilis ang pagkakabuga para hindi gumaspang. Medyo mahirap lang yon kasi may tendency na baka lumuha o umiyak ang pintura. Ayan. Sana ay sundan nyo. Kundi, ulit-ulitin nyo na lang itong aking video para masundan nyo. Kung mapapansin nyo po, ayan, may pintura pa yung rear bracket na color black. Original kasi yan, hindi ko na tinanggal. Ayan, ina-applyan ko na siya ng epoxy primer. Basta advice ko lang, pag may original na pintura pa, huwag ninyong bakbakin ng sagad. Nakita ang bakal or kahit sa mga pairings, huwag ninyong sagarin na kita ang plastic. Kasi mas matibay ang original na pintura na galing talaga sa kasa. Minsan may katanungan pa nga po dyan, bakit kailangan pang bugahan ng primer kung mayroon namang original paint? Kung mas matibay nga yung original paint. Kasi po, pagka i-repaint, kailangan po natin lagyan muna ng primer para makasiguro tayo na yung ipapatong natin na base o pintura ay hindi kayang paalsahin o paangatin yung dating pintura. Minsan kasi hindi maiwasan na nagkakaroon ng reaction yung dating pintura. Ang primer kasi maganda. Hindi siya kayang paalsahin ng kahit anong klase ng pintura. Kaya mas maganda na bago nating bugahan ang ating ikukulay o yung pampinis na pintura, lagyan po muna natin ng primer. Tayo ay nagpapasiguro lang na mas maganda ang kapit ng ating pintura na i-spray. Yan, after pagkabuga ng primer at naliha na ng pantay, wala na yung magagaspang na parang whiteheads o blackheads, saka natin bugahan ng paambon-ambon lang muna na pintura na pampinis. Yan, katulad niyan, flat black. Ayan, kung titignan nyo sa pagbubuga ko, hindi ko muna sinosolid, paambunan muna ng bahagya. Kasi minsan, pag isinagad nyo yung trigger ng spray gun, ay may sumasamang tubig na hindi maiwasan. Kaya ako, pag ako nagpaga ng trigger ng spray gun, ay control ko. Pag nakikita kong maganda ng bumuga ang spray gun, ay hanggang doon na lang yung pagkakapiga ko sa trigger. Ang primer naman at flat black ay napakadaling ibuga niyan. Hindi katulad ng top coat. Ang top coat na ang pinakamaselang na ibuga. Hindi na kasi doon pwede yung bara-barabay.
may gaspang, may dumi na dumapo kasi makikita dahil ang top coat ay translucent na, wala siyang kulay. Sa pagpipinta kasi, ang pinaka magaang na pagpipinta o pintura na ini-spray ng mga pintor, wala nang iba kundi ang primer at black. Siya na yung pinakamagaang na pagbubuga para sa mga pintor. So ayan, kapalan lang natin. Pagkatuyo, lihain ng 800 grit. Pantayin lang, tanggalin lang yung mga para mga blackheads at whiteheads, saka ulit bugahan ng panghuli na acrylic flat black. Hanggang dito na lang po. At sana po ay makatulong po ang aking bidyong ito. At kung meron po kayong katanungan, mag-comment lang po kayo sa comment box at akin po kayong sasagutin. At kung nagustuhan nyo po ang aking bidyong ito, baka pwede naman po makahirit sa inyo ng isang like dyan. At dun po sa mga bago naman po sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Muli po ang inyong likod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless!